Labag po sa batas or unconstitutional ang panawagan na snap election. Kaya lang nakakapagtaka ito, galing sa isang senador na abogado, parang hindi niya alam yung batas. Dapat ang mag-resign ay yung mga involved sa graft in corruption. Pero yung magkaroon ng snap election, suntok sa buwan, wala sa hulog. Meron pong isang abogado kilala, election lawyer, si Attorney Romy Macalintal. Ito yung kanyang paliwanag tungkol dito. At sana ay makarating kay Cayetano. Ito si Cayetano kasi sa sobrang dami na sinasabi nito, marami talaga sablay kahit nung araw pa. Basis. Well, alam mo yung sinasabi niyang snap election ay hindi mangyayari yun sa ilalim ng ating saligang batas kasi wala naman tayong provision tungkol sa snap election sa under the Constitution. Ang snap election maaari lamang mangyari yan kung meron tayong revolutionary government na kung saan ay napatalsik ang buong pamahalaan, katulad ng nangyari noong EDSA People One, EDSA People Power One, na kung saan overthrow ang gobyerno noon at nagkaroon tayo ng isang revolutionary government. Hindi po pwede yung ipilitin sa ang mga kongresista o sino mang halal na opisyal na mag-resign sa kanilang katungkulan. Tayan ay hindi pinapayagan ng ating saligang batas. Kung sakali mang merong mag-resign o mag-resign silang mga kongresista o senador, ang pwede lamang remedy dyan ay special election, hindi snap election. Ayan o, so napakalinaw nun. Special election sa mga mababakanting posisyon. Pag snap election, iba yun. Yung special election, nasa batas. Pag may nabakanting posisyon, pwedeng mag-declare ng eleksyon ng COMELEC. Ang snap election ay iba yun. So, hindi ko alam kung anong pinanghuhugutan ni Alan Cayetano. Kasi pag sinabing snap election, pati si Sara Duterte dapat mag-resign. Pati si Pulong Duterte dapat mag-resign. At yung mga Duterte nakapwesto dapat mag-resign. Hindi lang ang Marcos Boys o Marcos government. Ganun po ang gustong palabasin ni Cayetano. Kaya sa tingin ko, pati mga DDS na nakakaintindi, magagalit kay Alan Cayetano. Pero yung saradong isip, alam natin kung anong dating niyan. Eh, gano'n naman sila eh. Diba? Hindi ko nilalahat, pero marami sa kanila talagang saradong isip. Tuwan-tuwa sila dyan sa panukala ni Cayetano. Pero hindi nila alam na pati si Sara dapat mag-resign. At lahat na nakapwesto dapat mag-resign pag snap election. Ganon po yun eh. Yan ang gusto ni Alan Cayetano. O kayo mga DDS, pabor ba kayo ron? Palagi ko hindi. Atat na atat nga kayo. Gusto nyo mapwesto si Sara Duterte. Akala naman nyo gaganda ang buhay ng Pilipino pagka mga Duterte nakabalik. Akala naman nyo ay overnight gaganda ang buhay ng lahat. Kalokohan yan. Hindi totoo yan. Galing na sila dyan. 6 na taon. Anong nangyari? Ayun, nakulong. Kasi walang pagrespeto sa karapatang pantao. Hindi natin kailangan ang presidenteng walang respeto sa karapatang pantao. Hindi natin kailangan ang palamura, palaaway na Pangulo. Kasi pag Pangulo ka ng Pilipinas, dapat Pangulo ka ng buong bansa. Hindi ka Pangulo ng kakampi lang. Hindi ka Pangulo ng kapartido lang. Hindi ka Pangulo ng mga mai-impluwensya at mga pinakikinabangan lang. Tapos tukhang ang mahihirap. Hindi ganon. Hindi na tayo pabalik na ganon. Kailangan natin presidente na marunong humarap sa lahat ng problema ng bansa. Yun. Okay? Snap election, wala sa hulog. Labag sa saligang batas. Kaya kayong mga Duterte supporters, anong comment niyo dyan? Ang masasabi nyo? Pati yung inyong pinangangalandakang pamilya, pinagre-resign ni Cayetano. Kasi ang gusto niya, resign lahat. Snap election. Naloko na. Wala naman palang pagbabasihan yon. Kakaiba rin itong si Cayetano, kung ultimo yung kapatid mo, hindi mo nga kasundo sa politika, tapos gusto mo mag-resign. Kung sabihin ng kapatid mo si Lino Cayetano, na sige, mag-resign ka rin. Ano gagawin mo? Kasi yung Lino Cayetano, kaya natalo yun na congressman, nilabanan ni Alan. Merong tao
na inilagay si Alan para labanan yung kanyang kapatid. Kaya paano magkakaisa ultimong kapatid mo, hindi mo kasundo? Sino susunod sa'yo? Ibang klase talaga yung Cayetano yan, ano ha? So, inuulit ko, abogado, dating speaker, dating Department of Foreign Affairs Secretary, veteranong congressman at senador, pero ganyan ang panukala. Snap election. Pati mga Duterte, ilan yung Duterte nakapwesto? Ang dami, di ba? 2 yata o 3 yung congressman, tapos vice president, meron pang mayor, ano yun? Meron pang konsehal. Ay lahat ng Duterte nakapwesto eh. Di ba? Ang hindi lang nakapwesto si Digong kasi nakakulong. Tapos gusto ni Cayetano mag-resign. O kayo mga DDS, ano inyong masasabi diyan? Hindi yan pwede. Ang kailangan lang ay ang mag-resign ang mga corrupt na politician. Tapos special election. Yun ang legal. Para sa akin niya, abolish dapat ang Senado at Kongreso eh. Kasi kahit na sinong malagay dyan, siran-sira na sila. Hindi na makakabangon, hindi na makaka-recover ng ganong kadali. Matagal na panahon bago makarecover ang Senado. Lalo na yung kasalukuyang mga nandyan, hindi ko nila lahat. Kahit sa Kongreso, hindi nila kayang ibalik ang tiwala ng taong bayan. Hindi nila kayang gawin sa lalong madaling panahon ang winasak nila ng kredibilidad ng buong Philippine Congress, both upper and lower chamber, mababa at mataas na kapulungan. Yan po yan. Kasi nga po, yung korupsyon ay malinaw pa sa sikat ng araw na involved sila dahil sa insertion, dahil sa unprogram pero mayroong budget. Yan ang pinanggagalingan ng graft in corruption na ang proponent ay politiko sa Kongreso at Senado. Hanggat kayo'y nakikialam sa mga project, hanggat personal ang inyong galaw ng pagpapayaman, pang-aabos sa kapangyarihan, hindi maibabalik sa taong bayan ng tiwala. Hindi magtitiwala ang taong bayan sa inyo. Kaya nga ang sinasabi kung meron ng paraan, abolish Philippine Congress, both mababa at mataas na kapulungan. Kasi sila ang sumira sa imahe ng bansa. Sa totoo lang. Pati yung mga taga-DPWS at iba pang mga involved sa korupsyon, pinagtatanggal na, kinasuhan na ni Secretary Dizon. Ang Senado at Kongreso, hindi naman basta-basta kung mawawala sila dyan. Kaya kung meron delikadesa, resign lang ang solusyon. Then special election doon sa mababakanting posisyon. Yun ang kailangan. Ulitin ko, snap election, basurang idea, wala sa hulog, propaganda, wala sa lugar. Lalo pa yung nakasira kay Cayetano. Kasi abogado siya, dating speaker, ay mukhang hindi alam kung ano ang sinasabi ng batas at kanyang ginagawa. Ayawan ko sa inyo. Nasobrahan yata sa balot ito sa tagig